At unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol dito sa nangyari sa Star Magical Christmas 2025 po, no? So, kanina nakita natin na napakaganda po ng kasuotan ng San Chinita Princess, color white dress, and sabi nga po nila, ito yung binili ni Chinita Princess sa Taiwan. So elegant and very classy. Nakita naman natin, di ba, na sobrang sexy ni Chinita Princess dito. Sabi nga dito, finally suot na din niya yung gown na binili niya sa Taiwan. Napikit na lang niya mata niya sa price. Bagay na bagay. Lalo na sobrang sexy niya. So, pricey ata talaga mga kakimpaw itong white dress na to. Pero since kaya rin naman ni Chinita Princess bilhin, kahit mahal, go lang. Deserve naman niya yan. And finally, ito nasuot na po niya sa Star Magical Christmas ng 2025. At alam niyo po mga kakimpaw, parang si Chinita Princess, yung pinakang huling rumampa, no? Pang pinali po talaga yung atake niya dito. Pero syempre, maraming nainis na mga fans kasi nagantay sila ng sobrang tagal bago dumating or lumabas ni Chinita Princess. Sabi nga ng isang netizen, grabe ang boring nito. Kung hindi lang tatanggap si Kim Chu ng award dito, hindi ko talaga pagtsatsagaan to. Sabi naman ng isang nag-reply, true, imbierna. Pagkakuha award kung ako si Kimi, layasan na yung network. Kabigo talaga, integrity. Madami ang Kim Pao, kaya palo ng madami. Pero, i-manage kung sino ang magpapaubaya at recognize na mas nag-bring in quality at followers. Di na mga stars, pinaikot at gamit si mga fans. Alam nyo mga Kimpaw, ito yung na-notice ko kanina ha. Habang nanonood ako sa live ng Star Magic. So, pakalabas po ni Chinita Princess, diba? Siya na yung lumabas ng last. 27K ito, yung viewers nila. Tapos pakalabas ni Chinita Princess, pakatapos niya, naging 10K na lang, biglang naglayasan na po yung mga nag-aantay. Si Kim Chu lang pala yung inaantay nun. So inaabangan lang nila talaga yung outfitan, yung gown ni Chinita Princess, kung ano po, 'di ba, yung magiging itsura. And ayun, very classy, elegant mga kakimpaw, bagay na bagay at sobrang sexy ni Chinita Princess. And advance congratulations Kim Chu ha, sa award na matatanggap mo ngayong gabi. So ngayon, marami nga po naghahanap kay Paula Avellino. Bakit daw mag-isang pa si Chinita Princess dito po sa red carpet para sa Star Magical ng Christmas ng ABS-CBN for 2025. Marami nagtatanong yan kanina pa mga kakimpaw. Ang dami kong mga nababasa na nasan si Paula Avellino? Bakit di kasama si Paula Avellino ni Chinita Princess? Nakita daw nila na medyo malungkot si Kim at medyo hindi sanay na walang ka-partner. Actually, mga kakimpaw, si Kim Chu kasi hindi naman yan talaga nag-a-attend ng mga ganito na Star Magical Christmas, no? Hindi naman talaga nag-a-attend. Ngayon lang talaga yan umattend kasi meron po siyang award mga kakimpaw. Pero kung walang award yan, hindi po yan pupunta dyan. Loyalty award ata yun mga kakimpaw, no? Kaya talagang kailangang umattend siya dyan. Sabi nga po dito, naulang din umattend si Kim sa ganyan kasi tatanggap ng award. 3 times na nag-Star Magical Christmas Ball, di siya umattend. Na siyang sinang-ayunan naman po ng isang netizen. Sabi niya, true, hindi siya nag-a-attend ng ganyan. Naulang kasi nga, loyalty award siya together with Gerald and Chong Samuel V. Nag-watch kayo ng TV Patrol, in-announce na yan sino ang tatanggap ng award. So yun po yung dahilan mga kakimpaw ha. Kaya wala po si Paula Avellino. Hindi naman talaga si Kim Chu nag-a-attend nito, umattend lang talaga siya kasi nga po may award siya. Talagang siningit niya lang po ito mga kakimpaw bilang respeto na lang din sa mother network niya and syempre sa ABS-CBN kasi po loyalty award yun for 19 years or going 20 years mga kakimpaw. Kaya kailangan niya talaga na umattend dito. And sabi nga po nila, since si Kim Chu daw po ay last na lumabas, inantok daw si Paula Avellino sa pag-aantay kay Chinita Princess, na which is true naman. Kanina pa nga po ako nag-aantay from the very start hanggang sa matapos. Diyos mio Marimar, no?
Sana naman iwag ganun, 'di ba? Kasi nakakainip din mag-antay. Tama nga naman na sana balance lamang po, 'di ba? Para hindi mainip yung iba. So yun po yung dahilan mga kakimpaw ha, hindi naman talaga nag-a-attend si Kim Chiu nito at may award siya kaya umattend po siya, okay? So wala na pong negativity, okay? Kung totoo man ang usap-usapang ito, ang unang papasok talaga sa isip ng marami ay, may tampuhan ba? May hindi pagkaintindihan? O may mas malalim na dahilan na hindi nila pinapaalam sa publiko? Sa mga ganitong sitwasyon, lalo na kapag public figures ang involved, ang maliit na hindi pagkakasabay ng schedule, isang simpleng pag-absent, o kahit paglayo lang sa spotlight, agad nang nagiging malaking issue sa mata ng mga fans at netizens. Pero ito ang mga possible angles na makikita sa kwento. One, kung totoo man na na-imbiyer na si Paulo, posibleng may isang pangyayari o komentong hindi niya nagustuhan. Normal lang yun. Tao lang naman sila. May emosyon, may pagod, may mga personal na limitasyon. At kapag high pressure ang paligid, taping, commitments, at mga sabay-sabay na events, madaling magkaroon ng frustration. Pero hindi rin ibig sabihin may malalim na away. Minsan, space lang ang kailangan. 2. Posibleng professional reason, hindi personal. Bago agad mag-conclude na may tampuhan, tandaan na si Paulo ay kilalang ma-professional at bihira siya magpakita ng attitude. Kung hindi siya rumampa kasama si Kim, pwedeng may prior work commitment, may lakad na hindi po pwedeng kanselahin, may pagod na hindi na niya kinaya, o pinayuhan siyang magpahinga, umiwas muna dahil sa scheduling. Pero syempre, dahil trending lagi ang Kim Pao, kahit simpleng absence, nagiging chismis agad. 3. Kim still showing up solo. Malaking resibo ng professionalism. Kahit wala si Paulo, rumampa si Kim na mag-isa at ginawa ang trabaho niya ng may grace at energy. Ibig sabihin, walang personal drama na pinapahalat mula sa kanya. At sa totoo lang, ang confidence ni Kim na rumampa solo ay pwedeng indikasyon na ayos lang ang lahat sa backstage, kahit may konting tensyon o schedule conflict. 4. Ang fans? Siyempre na shock. Dahil sanay ang lahat na magkasama sila, isang slight change lang sa setup, parang earthquake sa fandom. Pero natural yan. Ang saya kasing sundan ng chemistry nila, kaya bawat galaw, napapansin. 5. Kung may tampuhan man normal. Sa isang team-up na sobrang laging magkasama, tapping araw-araw, promo, mall shows, rehearsals, hindi imposibleng magkaroon ng tense moments. Pero ang mahalaga, hindi ibig sabihin na nagka-problema ang relasyon nila, lalo na kung close sila on and off cam. Minsan, ang tahimik na paglayo ay hindi sign ng away, kundi sign na nagpapahinga lang at nag-reset. Ang pagkawala ni Paulo sa event at ang sismis na na-imbiyer na siya ay maaring pagod, normal na frustration, o simpleng scheduling issue na pinalaki lang dahil malakas ang fandom at mataas ang expectations sa Kim Pao. Pero hanggat walang malinaw na statement, ang pinakamagandang mindset, hold muna ng judgment at hayaan silang dalawa ang magpaliwanag kung kailan sila handa. Until then, enjoy lang natin ang journey nila kasi kahit may mga ganitong moments, solid pa rin ang support ng fans at consistent naman silang nagpapakita ng respeto sa isa't isa. Raw grabe ang ingay ng balitang ito at hindi nakakapagtaka kung bakit sobrang daming tao ang nag-react. Sa dami na nasanay na makita ang Kim Pao na magkasama, kahit isang event lang na hindi nila sabay ginawa, parang bomba agad sa social media. Pero narito ang mas malalim at mas mahinahong pagtingin sa nangyari. 1. Unang bagsak ng balita. Shock talaga. Kapag ang mga fans ay nasanay na sa presence ni Paulo tuwing may big event kay Kim, natural na ang unang tanong nila ay, bakit wala siya? Kaya nung lumabas ang totoong dahilan kuno at sinabing na imbayar na raw si Paulo, talagang literal na nagulat lahat. Pero tandaan, ang chismis, mabilis. Ang katotohanan, laging may nuance. 2. Kung totoo man na na-imbayar na si Paulo, may pinanggagalingan niya. Hindi si Paulo yung tipo na madaling magalit o mag-attitude. Kilala siyang kalmado, reserved, at very professional. Pero tao rin siya. Kung may nangyaring hindi niya nagustuhan, miscommunication, pressure, pagod, or even something personal, normal lang na mairita o ma-disappoint. Pero hindi ibig sabihin na malalim na conflict agad. Minsan, isang araw lang ng pagod, misunderstanding. The pressure on Kim Pao is real. Minsan hindi napapansin ng mga fans na malaking stress ang hatid ng pagiging super trending love team. Simpleng pagkukulang, napapalaki. Lahat ng galaw nila may meaning. Lahat ng hindi nila pagsama may interpretation. Lahat ng facial expression nila, pinipintasan o iniintriga. Kung si Paulo man ay nag-step back for a moment, maaring
para iwasan ang maling interpretasyon, para hindi ma-unfair kay Kim na overshadowing niya, o para lang magpahinga mentally. Hindi ito automatic galing. Number 4, si Kim rumampa mag-isa at napakahusay. Ang pinaka-napahanga sa lahat ay kung paano tinulay ni Kim ang event ng mag-isa. Graceful, confident, at all out. Ibig sabihin kahit ano pa ang nangyari behind the scenes, hindi niya nayaang maapektuhan ang trabaho at fans. That speaks of professionalism, maturity, and respeto para sa supporters nila. Kung may tampuhan man behind the scenes, hindi ibinandera ni Kim. At yun ang nagbibigay ng clue na hindi ito malalang issue. 5. Ang fandom. Siyempre niya nag-normal na sobrang affected ang fans. Dahil mahal nila ang Kim Pao, lahat ng konting setup changes, dinidikitan ng kilig, kaba at theories. Pero dapat tandaan, hindi lahat ng hindi nila pagsama ay may drama. Minsan, trabaho lang. Minsan, schedule lang. Minsan, kailangan lang ng breather. Number 6. Real talk. Kung may imbiernan man, normal ito. Kahit sa normal na relasyon o friendship, may tampuhan, may inisan, may di pagkakaintindihan. Pero ang nagtatagal na connection, hindi dahil walang tampuhan, kundi dahil mahusay mag-ayos pagkatapos. At base sa track record ni na Kim at Paolo, marunong silang mag-manage ng tension. Ang pinakamahalaga, hindi nila dinadala sa public ang issues. Wala tayong nakitang wild behavior. Walang shade. Walang passive-aggressive na post. Kaya kahit may lumabas na tsismis, mukhang mas kontrolado ang situation kaysa sa pinapakita ng mga headline. Kung totoong may imbierna, malamang short-lived lang ito. At malamang, behind the scenes na nila inaayos. Ang gulo ng tsismis, pero ang reality madalas simple lang. Hindi lahat ng absence ay issue. Hindi lahat ng pag-imbire na ay away. At hindi lahat ng headline ay dapat seryosohin. Ang mahalaga, parehong consistency ng Kim at Rosa. Respeto, professionalism, at hindi pagdadala ng drama sa publiko. Kaya makakaasa ang fans, hindi ito end ng Kim Pao moments. Break lang ito ng dalawa sa spotlight, hindi sa isa't isa. Unang-una, ang ganitong klase ng headline ay talagang ginawa para makuha ng atensyon. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming na-shock, napa-intriga, at agad-agad nag-assume ng tampuhan o issue kina Kim at Paolo. Pero kapag tiningnan mo ng mas malalim, may ilang punto na dapat i-consider bago agad mag-react. 1. Masyadong sensational ang headline. Ang mga salitang, ginulat lahat, totoong dahilan, at naimbierna ay panghatak talaga. Hindi ibig sabihin ay literal o confirmed. Madaling gumawa ng dramatic angle kahit maliit lang ang pinagmulan. Sa showbiz, lalo na ngayon, konting galaw, malaking chismis. Kaya ingat sa pag-take ng headlines at face value. Minsan ang absence ay simpleng schedule issue lang. Hindi porket wala si Paolo sa event ni Kim ay ibig sabihin agad na galit, tampo o imbierna. Artists have taping schedules, endorsements, travel commitments, personal rest days, unpredictable last-minute calls. At hindi lahat ng ito na-explain publicly. Minsan, hindi lang talaga kaya, natural at normal lang yun. 3. Imbierna doesn't always mean nagyabang o nag-walkout. Pwede rin na pagod, pressure, stress, or small misunderstanding na napalaki sa version ng chismis. Si Paolo ay kilalang introverted, tahimik, at hindi ma-issue. Hindi siya yung tipo na basta magpapakita ng attitude o blow-up moment. Kaya kung totoong nainis man siya, malamang maliit na bagay lang na hindi para public drama. 4. Ang mahalaga, hindi naapektuhan si Kim. Kahit wala si Paolo, nagrampa pa rin si Kim ng confident at maayos. Ibig sabihin, hindi ito malaking personal conflict, kundi isang event detail na hindi na dapat palakihin. Professional sila pareho. Hindi nila binibitbit sa harap ng tao ang kahit anong tension, kung meron man. 5. The fandom just reacted because, well, love nila ang Kim Pao fans want to see them together. Fans look for consistency. Fans get kilig sa bawat appearance. Kaya kahit simpleng wala sa isang event, nagiging cause ng panic or speculation. Pero gusto ko i-emphasize, hindi dahil nawala sa isang event, may problema. 6. My take, huwag agad mag-assume ng drama. Until may malinaw na statement, ang pinakamatalinong reaction ay, observe, don't jump to conclusions. Ang showbiz minsan may mga moments na schedule conflict lang, pagod lang, breather lang, simpleng hindi lang nagkasabay. At madalas, mas malaki ang chismis kaysa sa totoong nangyari. Ash! Final verdict. Ang balitang ito ay mas tunog intriga kaysa totoong confirmed issue. Wala pang malinaw na ebidensya na may malalim na away o imbyeran. Natural sa artista ang magkulang sa appearances. Natural ding mapagod o ma-stress. At natural na i-magnify ito ng media at fans.
Sa ngayon, relax lang. Walang indikasyon na may malalang problema kina Kim at Paulo. Mas mukha pa itong normal na circumstance na pinasensationalize lang.